Morning mga master, mayroon tayong i-repair ngayon isang Camil na electronics na water dispenser. Hindi daw lumalamig po ito. Yung heater niya, yung init niya okay daw. Sabi ni customer, tingnan natin kung tumatagal. Okay naman yung faucet niya. Ang reklamo lang ng customer nito, hinatid sa amin ngayon dito sa shop, hindi daw lumalamig. Kahit isang araw daw hindi lumalamig. So tingnan nyo yung likuran ng isang water dispenser, oh. Electronic sa mga master. Hindi siya kagaya ng ordinaryong water dispenser na Freon ang nagpapadala ng lamig. So try nating paandarin. Switch on muna natin kung meron, kasi actually ang nagpapalamig nito isang board, yung fan motor, blower fan, at saka yung thermoelectric filter. So yan, nagsuswitch on na. Ang kaibahan nito, yung sa Freon ang nagdala ng lamig, medyo hindi masyadong malamig talaga ito gaya nung Freon, madali lang. Pero ito matagal pa ito siyang lalamig. So dito may fan motor siya, fan blower. So tatanggalin muna natin tong cover para makita nyo mga master. Pag idiin mo yung kamay dyan, iinit yan, so meaning lalamig. Tanggalin muna natin, titingnan natin kung gumagana ba yung blower fan. Medyo masilan po ang water dispenser na ito. Dami siyang dala, may fan blower siya. Ito, yan, umaandar naman. Papaandarin natin ito. So hintayin natin ng 20 minutes, tapos babalikan natin ito kung lumalamig na siya. So ito na, after mga 20 minutes mga master, umaandar pa rin yung unit. Pero yung diniin ko yung kamay dyan kanina, wala, hindi hindi umiinit yung buga ng blower. So yan, umiinit nga naman. Kasi hindi talaga naman siya madaling lalamig yung klaseng unit na ito. Kasi electronics ang nagpadala ng lamig nito, hindi gaya nung water dispenser na Freon. So, ilang minuto lang lalamig ang unit, ang tubig talaga. So hinihintay natin siya ng 20 minutes, hanggang ngayon hindi pa rin lumalamig. Yung init niya tama-tama lang, dahil buong parts na o yung pinaglagyan ng tubig nito sa ilalim, yung container niya talagang iinit ito dahil hindi gumagana yung lamig o yung system na board. So may problema talaga ito. So try natin pandarin. Yun ang problema nito, yun ang sabi ng customer. Tinanong natin kanina, yun nga daw, kahit isang araw, dalawang araw hindi lumalamig. So yan nga naman, wala talaga. 20 minutes nang umaandar. Kahapon pa daw ito nagloko. So yan, medyo mainit nga kunti yung tubig dahil sasakupin lahat ng container nito sa heater. Tingnan nyo kung gumagalaw. Mayroon po akong manual na thermostat. Yan yung normal na reading sa temperatura natin, pero hindi gumagalaw kahit konti, wala. So yan, try natin yung normal na tubig. So same lang sila ng reading mga master. So pasensya na, wala akong thermal gun, pero same lang sila ng proseso nito. Thermostat lang, hindi gaya ng thermal gun, medyo mabilis lang. Pero ito mas maganda itong gamitin dahil manual siya. So mapipil mo o makita mo talaga kung gaano kadaling lumamig o yung proseso ng lamig at saka init. Pwede din siyang gamitin. So switch off muna natin. So yan, switch off muna, tapos titingnan muna natin yung system dito. Ang pinakaunang gagawin natin dito mga master, yung yung thermoelectric filter, dahil magwi-weak yan.
So nakagawa na rin ako dati nito, mayroon akong video, pero nilagyan ko siya ng thermal grease. Yung pang dikit sa heatsink, gumagana naman siya dahil buo pa yung thermoelectric filter na naubos lang yung thermal grease niya. Chinik ko naman, mataas pa yung resistance niya. So wala naman ako nakitang sign na may sunog sa board. So, titingnan na lang natin ito. Check muna natin sa tester itong filter. Ang reading kasi nito resistance din. So iset mo yung tester sa times 10 ohms. Tatanggalin muna natin ha. Ito kasi ang out niya, yung blower at saka yung thermoelectric filter. So gumagana naman ang blower. So try na lang natin i-check muna yung filter. Yan kasi ang nagdala ng lamig. Dinikit siya dyan sa heatsink. So binubuga siya palabas ng blower. So kaya pag gumagana sana yung blower na yung filter, mainit yung buga ng hangin, pero wala, hindi siya mainit mga master. Pero check pa rin natin. Meron akong nabiling yung sa online, dahil medyo malayo sa amin, so online ako bumibili. Saka mahirap din ngayon yung biyahe. So calibrate muna natin yung tester bago natin i-check yung parts. So ito po yung mga master tingnan nyo. So balik muna natin yung blower kasi okay naman yung blower. Yung check lang natin itong filter. Ito dahil ito yung kadalasan na problema pag hindi lumalamig yung ganitong design na water dispenser. Pag umaandar yung blower, so meaning buo pa yung board. Yan lang talagang madalas nasisira, yung filter, yung thermoelectric filter. Pero try muna natin ngayon na set na yung tester sa times 10 ohms mga master. Yan kita nyo mga master, gumagalaw ang tester pero yung reading niya medyo mababa na. Nagwi-weak na po yung filter. Kahit baliktarin natin, weak pa rin siya, hindi na siya mataas yung resistance niya. So mayroon akong binili, wala nga lang siyang terminal. Pero gagamitin natin man mamaya kasi for sure yan ang problema. So meron akong nabili ito. Tingnan nyo. Nabili ko ito sa online. Medyo mura lang siya pero matagal lang ding dumating. Pero pagtiisin nyo na dahil magagamit ko din naman. So nakikita ko yung value na wala, hindi naman sa plastic nakalagay. Yung value na nakadikit dyan sa mismong filter. Same lang sila. So tingnan nyo mga master Check natin yung good parts na filter. Hindi masyado yan. Yan tingnan nyo. So yan, 'di ba? Yung ang taas ng reading ng resistance niya mga master. So babalik ta rin natin titingnan natin itong used na filter. Yan parang 50% yung nawala yung resistance niya. Gaya nito. Yan So kahit baliktarin natin mga master, wala po siyang polarity pag hindi nakasaksak. Pero pag nakasaksak na yan sa board, kailangan yung positive sign yan doon mo ilagay. So yan di ba? So confirm na natin mga master na ito yung problema. Dahil umaandar yung blower, hindi mainit yung buga niya. So gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin para ma-check natin ng naka-separate sa system o sa unit.
Ang tornilyo po nito nakatago po sa ilalim mga master. Pag tatanggalin nyo to, may dalawang tornilyo dyan sa ilalim. Dyan o. Dyan muna natin tanggalin dahil mahirap. Pag biglain mo itong tanggalin yung blower, baka maputol yung blade nya, pan blade nya, dahil nakaklip lang ito. So yan o, mayroong pag ibalik natin to mamaya, tatanggalin natin yung blower dahil mahirap yung ibalik yung tornilyo. May butas yan o, yung heater, yung heatsink nyan sa gilid. So madali lang ibalik yan. So ito na mga master o, tingnan nyo, natanggal na natin na, madali lang siyang ibalik. Pagdikitan lang natin yan ng thermal grease mamaya para yung init lilipat dyan sa heatsink, tapos ibubuga ng blower. So confirm naman na ito yung problema mga master, dahil umaandar yung blower natin. So yes, ito na, tanggal na natin. So tingnan natin yung kaibahan na nakatanggal siya mga master ha, para maklaro nating makita na ano, ma-check din natin siya ng mabilis. Kanina kasi nandun pa sa unit, baka malilito kayo. So yan o, ito yung ginamit kanina ha. Yan o yung reading niya mga master. So weak na po yung filter. So tingnan nyo itong ipapalit natin, yung bago. Tingnan nyo ha. So yan, di ba? So 50% yung resistance niya na nawawala, hindi gaya nito. So ayos ba mga master? Nakita nyo ng kaibahan. So mayroon din akong biniling thermal grease. So dikitan na lang natin tong bago mamaya. So pag magpapalit din kayo, may kanya-kanya silang reading niya ng number. So dapat ay same siya ng number, pero ito ay pareho lang. So mabuti naman magkapareho sila ng number mga master. So pwede natin itong ipalit. So mayroon din akong nabili nito, 25 pesos lang sa computer shop. Dahil walang bilihan dito sa amin na yung malaki. So ito lang binili ko, yung parang ano lang siya, isang gamitan lang. So bumili ako ng dalawa pang reserva o pang backup na lang. So dahil hindi naman lahat natin lalagyan ng thermal grease, so yan o. Dito lang sa portion na pangdikit natin dun sa heatsink. So madali lang din maglagay ng thermal grease mga master. Tapos yung isang anuhan kasi nito, isang sheet ng parang sa sirens, isang gamitan lang siya pag sa filter mo gagamitin. So anuhan mo na lang sa kamay mo para kakalat siya. So, huwag mo lang palampasin, dahil pag pinadikit mo yan, kakalat pa yan doon sa heatsink. So ganyan lang ha. So ganun lang mag-check mga master sa thermoelectric filter, na hindi na lumalamig yung water dispenser gaya nito, yung Camel. So ito kadalasan nasisira. So makabili ka naman sa online, yun lang, depende na lang kung gaano kalayo yung lugar nyo. Pero dito sa amin malayo, kaya natagalan dumating. So punasan muna natin, linisan muna natin itong heatsink para mabilis siyang kakapit. So pagbalik naman mga master, unahin mo lang yung heatsink para maibalik mo ng mabilis yung tornilyo. So tanggalin muna natin ito. So dyan lang, may hulma din naman kasi siyang nakadikit na.
So hindi na natin pinalitan. So yan na lang. Para ang sistema niyan, para hindi malaglag agad yung filter. So unahin natin yung heatsink. Yan o, nakita nyo yung dalawang butas. So yan yung para sa tornilyo. Tapos pagbalik natin mamaya dun sa blower, dyan lang sa yung heatsink niyan, may ano yan, butas. So idiin mo lang siya para makapasok yung clip ng blower. So, after natin may balik ito mamaya mga master, pag naka-andar na yung unit, so after 20 minutes din natin ihintayin. So ito na po yung sira. Pinutol ko yung terminal para gagamitin natin dahil yung binili kong bago wala siyang terminal gaya ng yung pinaka-original niya. So huwag niyong kalimutan pag magbalik, kailangan yung lagyan ng electrical tape yung pinutol para hindi mag-ground. So kailangan huwag kayong magkabaliktad sa paglagay. Mayroon naman siyang sign, yung plus sign, yan yung positive. Yung negative sign, yan yung sa black. So hindi ka rin naman malilito mga master. So balik natin pati yung blower, huwag kalimutan. Lahat ng mga nakasakit dyan, kailangan may balik yan para aandar yung ating unit. So yan. So huwag kalimutang maglagay ng electrical yung pinutol lang. Baka mag-ground yan kasi may heater dyan at saka ano yung heatsink. So huwag nyo pala akong kalimutan mga master, i-follow ang aking YouTube channel na Remletech para updated kayo sa bagong mga video. So shout out nga pala kay Master Dance at saka kay Master Edwin de los Trico. So balik muna natin itong tornilyo, huwag kalimutan. So yan na mga master. So yan, umiikot yan, di ba? Yan ang tatanda mga master, pag good yung ating thermoelectric filter, pag ihawakan mo yung banda sa may pan blower, mainit yung buga niyan. So try nating paandarin. Yan, umaandar na oh. So yan oh, bago pa lang umiinit na agad. So pag madiin mo yung kamay dyan, pag init yung buga ng hangin dyan, so meaning good pa yung filter. So kanina hindi na siya mainit, so sira na talaga. So yun ang ano ko, na yun ang problema. So ngayon umiinit na agad. So nakaandar na ating unit. So babalikan natin ito mamaya mga master habang umaandar, mga 20 minutes, kasi hindi siya madaling lalamig, hindi siya kagaya ng Freon na water dispenser. So ito na mga master, umiinit na siya oh. So nagra-running nating ano blower. So
So tingnan nyo, pasensya na pag ganito yung ginagamit ko, wala akong thermal gun to, thermal scanner. Gumagalaw siya kunti. Yan o. Hindi kasi mabilis tong makadetect pag ganito lang ilalagay mo. Pero pag ilagay mo to sa tubig, madali lang. So yan, gumagalaw siya kunti. Pero yung kamay mo, pag idiin mo, mainit yan. So meaning, good ng ating thermoelectric filter. So yan na. Titingnan nyo yung normal na reading ng temperatura dito sa atin ha. Pero pag lalagyan ko ng lamig na tubig na itong baso, tingnan nyo, bababa ito. Gagalaw. Yan o, kita nyo, gumagalaw. So meaning good na yung ating thermoelectric filter na pinalit. So yan mga master. Ayos. So, pwede na nating ibalik itong mamaya sa customer. So linisan muna natin at saka ibalik yung pinaka-cover niya sa likod. So wag niyo pala akong kalimutan mga master, i-follow ang aking YouTube channel na Remletech para updated kayo sa bagong mga video. So next time ulit mga master. Yun o, mainit na. So ayos Dodds, Master Dodds. Ayos. Ayos daw. So pwede nating switch off ito, tapos ibalik na natin ito mamaya sa customer. So mayroon na naman tayong natulungang araw na ito mga master. Pasensya na kung medyo maingay yung pagbibideo ko dahil yung shop ko medyo nasa tabi lang siya ng daan. Next time ulit. Ayos.